Gina Acosta. Bakit si Gina Acosta ang SDO ng OVP? Dahil siya po ang SDO ni Inday since siya ay naging mayor. So, siya rin ang disburse ng confidential fund. So, alam niya na ang kalakaran, alam niya na ang proseso sa Davao. So, kinuha siya sa OVP, dinala sa nasyonal, para gawin ang same procedure. Ayon yan doon sa kanyang sa Senado, sa pagtatanong sa kanya sa Senado kung ano ang ginagawa sa Davao, yun din ang in-apply sa OVP kung paano i-disburse. Ini-encash, wini-withdraw, ibinibigay sa isang officer na itinalaga ni Inday. So kung ano yung naging kalakaran nila sa Davao, yun ang in-apply nila uli na akala nila ay pupwede, makakalusot. Dahil nga naman, syempre, ang tatay ay presidente, naging ngayon vice-presidente ang anak, akala nila lulusot. Lahat tatahimik, kagaya ng sa Davao, lahat tahimik. Lahat sumusunod sa kanila, lahat takot sa kanila. So ayan po, nung mayor pa lang si Inday, kasalukuyang presidente ang kanyang tatay, lumobo po ang confidential fund ni Sara, 460. Dapat ito maimbestigahan din to. Isipin nyo, pagkaupo ni Sara ng 2022 as OVP, as Vice President, ang unang inasikaso niya is ang confidential fund na kailangan nilang habulin. Hindi ko maisip kung bakit kailangan mo habulin ang pera kung pwede mo naman yung gastusin in 2023. Kaso, hindi eh. 'Di ba? Na-issue ang salapi ng December. So, agad nilang i-withdraw. At kailangan in 11 days kailangan po kasi by December 31 ma-liquidate na po yung yung pera, yung budget. Actually hindi dapat siya ini-encash, hindi siya dapat wini-withdraw. Dapat po yan is ibinabayad ko sa dapat pagkagastusan. Direct po, hindi po dapat hinahawakan ng pera ng isang politiko kasi diyan po pumapasok yung pangungupit. So hindi ko sabi nga ni Escudero, bakit kailangan madaliin ang paggastos? Kung hindi pa naman handa, kung wala pa naman. Pwede naman kasing gamitin yan sa 2023. Ibabalik naman yan sa DBM, 'di ba? Pero ayaw nila kasing ibalik. Nang hihinayang sila, syempre, milyones, 'di ba? Ilang milyon 'yan. So, ang gusto nila, makuha yung pera, kaya withdraw nila. And kaya kung ano-ano na lang dokumento ang kanilang ipinasa. Puro acknowledgement, walang mga resibo, walang mga sales invoice, at mga gawa-gawang pangalan. So, isipin nyo yun na kagagibaan nila sa Davao, na walang sumisita sa kanila, ginawa nila ngayon sa nasyonal. Dinala ni Inday Sara itong kanya mga empleyado from local to national, sila na Ortorio ba yun, tsaka yung witness ngayon, and itong si Acosta, yung mga nagdi-disburse ng mga salapi ng taong bayan. Same procedure, same modus, same scam.